Hi, Mr. Hendricks. Bungad na bati ni Kay. Tumango lang ang lalaki tapos ngumiti ng tipid. Bumaba ito ng sasakyan at pinagbuksan sila ng pintuan. Dito ka sa passenger seat, Miss Fatima. Mariing sabi ng lalaki ni hindi malang tumingin sa kanya. Sa isip ni Fatima, baka tinopak na naman ang bakulaw na to. At bakit pa kasi pumunta pa dito kung magagalit lang din naman? Mr. Hendricks, ako nga po pala si Kay. Maraming salamat sa pagsundo mo sa amin ha. Wika ni Kay na makasakay na sila. Nice to meet you, Kay. Just call me Hendricks. Masyado ka namang formal. Tugon ng lalaki at bahagya itong ngumiti. Miss Fatima, nabasa mo na bang nasa kontrata? Tanong nito. Hindi pa po, mister. Maaga ako nakatulog kagabi. Nang makarating na sila ng bangko, naunang bumaba si Hendricks at pinagbuksan siya ng pintuan. Salamat sa paghatid ha. Feeling close na sabi ni Kay. Ngumiti lang ang tinugon ng lalaki at pagkatapos binalingan nito si Fatima. Huwag mong kalimutan, 1 linggo lang ibinigay ko sa'yo para makapag-isip ka. Hindi ko ugaling naghihintay na matagal. Kaya sana, bilisan mo ng pag-iisip at kung hindi, maghahanap na lang ako ng iba. Pabagsak na sabi ni Hendricks. Isang masamang tingin ang pinukol ni Fatima dito at mabilis na tumalikod, sabay hila sa kamay ng kanyang kaibigan. Nakakainis talagang pakulaw na yon. Bakit nga bakas ang sungit ito sa kanya? Hindi ba talaga marunong makapag-usap na maayos? Pagmamaktol niya. Mars, bakit nakasimangot ka dyan? Maaga pa naman kaya chill lang. Nakangiting wika ni Kay. Hay naku, kakainis talaga lalaking yun. Mars, ang gwapo talaga ni Hendricks, no? Pag-iiba nito ng usapan na makapasok na sila ng bangko. Ngunit wala doon ang focus ni Fatima na sinasabi ng kanyang kaibigan. Bigla kasing nahagip ng kanyang paningin mula sa salamin ng pinto si Eric at kasama nito yung babaeng nakaulayaw niya nung isang araw. At masaya-masaya mga to habang papunta sa nakaparadang puting kotse. Mars, sino ba yung tiniting... Ang walang hiya mo palang boyfriend yan? Ang kapal ng muka? Ang sarap sa bunutan yung babae, Mars. Ano gusto mo? Simulan ko na ngayon? Galit na wika ng kanyang kaibigan. Huwag mong gawin yan, Mars. Hayaan na natin sila. Wika ni Fatima habang pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadya. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kanyang desk. Mars, okay ka lang ba? Tanong ni Kay. Tinanguhan lang ni Fatima to at sinimulang buksan ang computer. Bigla siyang napaisip. Ano kaya kung tanggapin na niyang alok na Hendricks sa kanya? Nais niyang makaganti kay Eric. Nais niyang ipamukha rito na kaya niyang humanap ng iba kahit ang totoo naman ay binabayaran lang siya. Gagamitin niyang kasunduan para makapasok sa mundo ng mga mayayaman. Ipapakita niya rito na hindi to kawalan sa kanya dahil mas makakahanap pa siya na mas gwapo at mayamang lalaki. Napabuntong hininga si Fatima sa ideyang iyon. Wala naman sa bokabularyo niya manggamit ng ibang tao para makaganti. Pero gagamitin din naman siya ni Hendricks para sa sarili nitong pakinabang kapalit ng malaking halaga. Kaya anong kaibahan nun? Buo na ang kanyang desisyon na tanggapin ang alok na Hendricks sa kanya. Bahala na kung ano magiging kahinatnan. Total naman, gagawin lang niya ang nasa kontrata. Hindi kasamang kanyang puso doon, kundi magiging praktikal lang siya. Nang dumating na ang lunch break, magkasama silang lumabas ni Kay para kumain sa karinderya na malapit lang sa bangko na kanilang pinapasukan. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa nabuo niyang desisyon. That's good, Mars. At malay mo, baka sa Hendricks tagang nakalaan para sa'yo. Nakangiting wika nito. Habang sumusubo to ng pagkain, pinandilatan lang ni Fatima to ng mata dahil walang-wala naman sa isip niyang ganoong mga bagay. At kung mangyayari yan, Mars, ikaw na yatang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Maaari ka nang hindi magtrabaho niyan dahil super yamang niya sa Hendricks sa Avedra. Dagdag pang sabi ni Kay. At kahit pa punong-puno ang bibig nito ng kanin, patuloy pa rin to sa pagdaldal. Hoy Mars, kung ano-ano na lang mga iniisip mo, tapusin mo na lang muna natin pagkain, saka tayo mag-usap.
Ang daldal mo, grabe. Naiiritang tugon ni Fatima. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik niya sila ng bangko. Nagpunta muna siya sa ladies room para mag-retouch saglit ng makeup niya. Hindi naman heavy nilagay niyang makeup kasi hindi siya nasasanay ng ganon. Kung maaari nga lang hindi siya maglagay pa ng lipstick, pero hindi naman maaari dahil humaharap sila sa mga customers at part ng kanilang orientation na maging maayos silang tingnan. Naalala niyang tawagan si Hendrix at sabihin dito na gusto niya makipag-usap ng personal. Kinuha ni Fatima ang calling card ng lalaki at nagsimulang mag-dial. Hello? Sagot ng isang lalaki may bariton ng boses. Natitiyak ni Fatima na si Hendrix yun, pero may kaunting kaibahan ang boses nito sa telepono. Hello Mr. Hendrix, si Fatima to. Pwede ba kita makausap ng personal mamaya? Fatima, mahalaga ang bawat oras ko, kaya siguraduhin mong importanteng sasabihin mo sa akin. Pabagsak na tugon nito. Sa isip ni Fatima, napakayabang talaga ng mokong na to, ulang modo. Araw ng Sabado at walang pasok sa trabaho nang pumunta si Fatima sa opisina ng abogado ni Hendrix. Kumakabog ang puso niya na makarating na siya sa loob ng building at kasalukuyang hinahanap ang opisina ni Attorney Leandro Alcantara. Hindi niya maiwasang nervyusin dahil ngayon ang araw na itatali niyang kanyang sarili sa isang kasunduan kay Hendrix sa Avedra, ang lalaking hindi niya masyadong kilala at ni sa panaginip ay hindi niya inaasahang mag-cross ang kanilang landas. Oo nga't alam niyang buong pangalan nito, pati na rin ang estado nito sa buhay. Ngunit paliban dito, wala na siyang nalalaman pa. Matapos nila mag-usap kahapon ng lalaki, ay sinabi nito sa kanya na ngayon siya paperman ng kontrata. At ngayong nandito na siya, hindi ni Fatima maiwasang makaramdam ng kaba sa kanyang puso. Pero kailangan niya maging matatag, alang-alang sa kanyang amang may sakit. Nakatanggap siya ng tawag kahapon mula sa kanyang ina na lumalala ang sakit ng kanyang ama, kaya kinakailangan nitong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya nagdesisyon na lamang siya na tanggapin ang inaalok ng kanyang kontrata. Nasa isip niya, madali lang naman ang 6 na buwan at pagkatapos noon, magiging malaya na siya. Kailangan lang niya magtiis muna para sa kanyang pamilya. Ito naman ang pangunahing dahilan niya kung bakit nais niyang tanggapin ang kasunduan. At pumapangalawa na lang, ang hangarin niya makaganti kay Eric. Nang matiyak niya ito na nga ang opisina ng abogado ni Hendrix, kumatok na siya kaagad. Yes, come in. Boses ng isang lalaki. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at saka pumasok. Attorney Leandro Alcantara. Ito ang nababasa ni Fatima sa name desk na nasa ibabaw ng mesa ng lalaki, kaya natitiyak niyang ito ang abogado ni Hendrix. Ngunit hindi pa ito nag-aangat ng tingin dahil abala pa to sa pagpindot ng keyboard sa kanyang laptop. Nagbigay galang siya at pagkatapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, saglit na nag-angat ng tingin ng abogado at ngumiti ito sa kanya. Pagkatapos pinaupo siya nito sa sofa habang hinihintay pa si Hendrix. Patuloy na itinuon ng abogado ang kanyang mga mata sa kanyang laptop kaya tinitigan niya ng maayos ang mukha ng lalaki. Gwapo tong tingnan sa suot nitong business suit at sa tiyansya niya, kaedad lang to ni Hendrix. Pagkaraan ng 30 minuto, dumating na rin ang kanilang hinihintay. Pagkapasok pa lang ng lalaki ay muli namang kumabog ang dibdib ni Fatima. Tinanong niya sa kanyang sarili, kung tama bang desisyon na gagawin niya. Oh bro, bakit ngayon ka lang? Kanina pa naghihintay si Miss Sandoval sa'yo. Nakangiting wika ng abogado. Nagkaroon lang na kaunting aberya bro, pero okay na naman. Nandito na tayo miss, ulan ng urungan. Ipapaliwanag ni Leandro sa'yo na mabuti ang mga nakasaad sa kontrata. By the way, this is Attorney Leandro Alcantara, ang best friend ko at abogado ng aming pamilya. Wika ni Hendrix habang mataman kong nakatingin sa kanya. Numiti lang si Leandro sa kanya at pagkatapos kinuha nito ang papel. Buong linaw na ipiniliwanag nito ang mga nakasaad sa kontrata at ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Nakikinig lang si Fatima at tumatango-tango paminsan-minsan.
Pagkatapos basahin ni Atty. Leandro ang kontrata, tinanong siya nito kung anong hindi niya nauunawaan. Attorney, bakit ho kailangan ko pang doblohin ng bayad sakaling umurong ako sa kasunduan? Hindi ho ba napaka-unfair naman yon? Hindi ba pwedeng isoli lang ako tumbas na halagang naibayad na? Nagtatakang tanong ni Fatima. Bahagyang ngumiti ang abogado at bumaling ng tingin sa kaibigan nito. Yun nga yung mga kondisyones na ibinigay, miss. Kaya wala ka nang kawala pa once na makapirma ka na ng kontrata. At saka 6 na buwan lang naman. Pagkatapos nun, wala na maghahabol pa sa'yo. Mariing tugon ni Hendrix. Miss Sandoval, hindi ka namin pinipilit dito. Kung sa tingin mo wala kang balak na tapusin ang kontrata, mas mabuti pang hindi mo napirmahan. Mahinang sabi ng abogado. Bumuntong hininga si Hendrix at alam ni Fatima na tinotopak na naman to dahil halata ang pangangasim ng muka. Masyadong piko ng lalaking to. Napakaikli pa ng pasensya. Siguro nga dahil mayaman, nakukuha lahat ng gusto at hindi sanay sa tinatanggihan. Just tell us frankly, Fatima. Take it or leave it. Inis na tanong ni Hendrix. Hoy mister, huwag mo ko madaliin. Ikaw nga nangangailangan ng serbisyo ko kaya pwede ba? Huwag mo akong daanin dyan sa topak mo. Inis na ring tugon niya. Hindi ako tinopak, miss. Ikaw nga tong pakipot. Di ba't kailangan mo naman ng pera ko kapalit ng serbisyo mo? Tama na yan bro, Miss Sandoval. Nandito tayo para magkasundo, hindi para mag-away kayo. Nakangiting wika ng abogado. Hindi pa nga kayo nagkakapirmahan, nagtatalo na kayo. Paano niyo mapapaniwalang lahat na totoo magkasintahan kayong dalawa kung para kayong aso't pusa na ayaw magkasundo? Pinandilatan ng Fatima ng mata ang lalaking tupakin habang nakatingin lang si Leonardo sa kanilang dalawa. Hindi nga talaga niya alam kung bakit hindi sila magkasundo ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit mabigat ang loob nito sa kanya at palagi mainitin ang ulo. Hindi nakakapagsalita na maayos dahil palaging nangangibabaw yung topak. Miss Sandoval, handa ka na bang pumirma? Tanong niyang abogado. Saglit na nag-isip si Fatima. Paano kung hindi na lang siya tutuloy? Ngunit paano naman ang kanyang itay na may sakit? Alam ng Diyos kung gaano niya kamahal ang kanyang ama. Kaya ano ba naman na magsakripisyo siya ng loob ng 6 na buwan para maipagamot niya ito? Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pumapayag na po ako, attorney. Nakahanda na akong pumirma. Aniya. Medyo naging emosyonal siya dahil alam niya ilang sandali na lang ay hindi na siya magiging malaya pa. Kailangan na niyang maging sunod-sunuran kay Hendrix sa Avedra. Pwede ho bang mag-request kahit isa lang po, attorney? Alanganing wika ni Fatima. Yes, ano yon? Kung mapagkasundoan niyo ni Hendrix, why not? Tugon ng abogado. Pwede bang patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa bangko? Napamahal na kasi sa akin ang trabaho ko at ayoko rin iwan yung kaibigan ko sa apartment. Bro, okay ba yun sa'yo? Binalingan ng abogado ang kaibigan nito. Okay naman sa akin yan. Pwede ka pa rin magtrabaho sa bangko. Pero kapag naikasal na tayo, kunyari, hindi ka na pwedeng sumama pa sa kaibigan mo sa apartment. Maaari mo naman siyang dalawin but of course, doon ka natitira sa bahay ko. Mariing tugon ni Hendrix. Tumingin ang abogado sa kanya na parang tinatanong nito kung sumasang-ayon ba siya sa sinabi ni Hendrix. Tumangulang siya at pagkatapos inihanda na ni Leandro ang mapipirmahan niya. Ngunit hiningi muna nito ang kanyang bank account para doon maihulog ang 5 milyon na paunang bayad sa kasunduan. Matapos magpirmahan silang dalawa, ay kinamayan sila ng abogado, ngunit tinapunan sila nito ng isang makahulugang ngiti. Ano, trabaho lang ha? Walang personalan? Wika nito. Pagkatapos ay tinapik nito ang balikat ni Hendrix. Bro, good luck. Salamat bro. Tugon ni Hendrix at saka ito tumayo. Tumayo na rin si Fatima at naunang lumabas ng opisina pagkatapos makapagpaalam kay Leandro. Mayat mayay, sumunod na rin sa kanya ang lalaki at sinabihan siya nitong doon na sumakay sa kotse.
Magtataksi na lang ako. Seryosong wika ni Fatima. Hoy miss, katatapos lang natin magpirmahan. Baka nakalimutan mo na dapat mong sundin kung ano man ang sasabihin ko, basta't hindi nakakasama sa'yo. Ang bilis mo naman magka-amnesia. Hoy mister, huwag mo nga ako masigaw-sigawan at baka nakalimutan mo rin nakasaad doon na dapat magiging mahinahon ka sa pagsasalita. Sarcastic ang tugon ni Fatima. Basta't sumakay ka sa kotse ko, period. Padabog na wika ni Hendrix at saka binuksan ang pintuan ng passenger seat. Tumalima na lamang siya dahil baka pagtinginin na naman sila ng mga tao. Nakakahiya para sa kanya. Pero itong lalaking kasama niya ay wala yatang hiya sa sarili at kahit babae pinapatulan. Padabog na isinara ni Fatima ang pintuan ng kotse dahil naiinis talaga siya sa inaasal ni Hendrix. Pero kailangan niya magtiis at magsakripisyo sa kagaspangan ng ugali nito sa loob ng 6 na buwan. Hoy, dahan-dahan sa pagsasara ng pinto, mahal yan. Bulyaw ni Hendrix. Matalim niyang tiningnan ang lalaki dahil hindi niya akalaing napakayabang nito. Alam naman niyang mahal tong kotse ng mokong na to, pero yung ipangalandakan pa? Wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Ayaw na niyang makipagtalo pa rito dahil marami na siyang iniisip. Mayat-maya tumunog ang cellphone niya at agad niya tong kinuha at baka nag-text sa kanya si Kay. Ngunit notification pala yun sa email niya na naihulog na sa kanyang bank account ng 5 milyong piso. Nababalot sa tuwa ang puso ni Fatima dahil sa wakas, may pera na rin siya para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Ngunit ang sandaling kasiyahan na kanyang naramdaman ay napalitan na naman ng kalungkutan nang masuya pa niyang pumasok sa loob ng mall ang kanyang dating nobyo at ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Saan tayo pupunta, mister? Tanong niya na makita niyang papasok sila sa parking garage ng mall. Dito, saan pa nga ba? Sarcastic ang tugon ni Hendrix. Kahit na nagtataka man siya kung bakit papasok sila sa mall, ay hindi na lang si Fatima nagtanong pa dahil hindi na rin sumasagot na maayos ng lalaking kasama niya. Sa tingin niya, ayaw nito sa kanya. Pero bakit siyang napili nito para alukin ng kasunduan? Na makapasok na sila sa loob ng mall, agad silang nagtungo sa women's wear section. Hindi na nakatiis si Fatima at tinanong niya sa lalaki kung bakit doon ang punta nila at kung mamimili lang to ng mga damit, bakit hindi sa men's section? Kailangan mo bumili ng damit na isusuot sa birthday ng lola ko bukas. Ipapakilala na kita sa kanya, kaya kailangan mo maging presentable. Walang kaimo-emosyong wika nito. Ang ibig mong sabihin, hindi ako presentable kaya kailangan bihisan ako ng maayos? Aba, sobra ka na yata, Hendrix. Bulyaw na tugon niya at saka mabilis na naglakad palayo. Sinundan naman siya kaagad ng lalaki at hinila ang kamay niya. Hoy, nandito tayo sa mall. Huwag ka masyadong epal. Mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga customer sa loob. Ang iba'y parang kinikilig pa sa bangayan nilang dalawa. Fatima, huwag mo akong galitin at hindi mo alam kung ano pwede kong gawin sa'yo. Pagbabanta ng lalaki. Pagkatapos, ay kinabig siya nito at inakbayan. Tayo na, at na makapamili ka pa ng damit na isusuot mo bukas. Papalagpasan niya si Fatima, ngunit nakita niya sa may di kalayuan si Eric at ang babae nito. Kaya sumunod na lamang siya kay Hendrix dahil unang-una. Ayaw na niya magkita pa sila ng dati niyang nobyo. Wow Mars, you look so gorgeous. Nababagay talaga sa'yo yung damit na suot mo. Para kang si Cinderella sa makabagong panahon. Bulalas ni Kay nang lumabas siya mula sa dressing room ng beauty salon na kanilang pinuntahan. Dito kasi siya pinapunta ni Hendrix para sa kanyang makeover. Kaibigan nito ang isa sa mga makeup artist dito, lalo na tong baklang si Georgia. Hindi naman malayo ang salon mula sa kanilang apartment, kaya nilakad na lang nila to ni Kay kanina. Hindi komportable si Fatima sa kanyang suot na maxi dress, bagamat paborito niya ang kulay maroon. Pero hindi niya type ang style at disenyo. Fitted off-shoulder kasi ito at may slit pa sa gilid,
Nakikita tuloy ang hita niya kapag naglalakad siya. Sa dinami-dami ba naman ng damit na sinubukan niyang i-fit in kahapon sa mall, ay ito pa ang napili ni Hendrix. Hindi ko type ng damit na to, Mars. Kung alam mo lang. Nakasimangot na wika niya kay Kay habang nakaupo siya sa harap ng malaking salamin para sa kanyang makeover. Maganda kaya, Mars, at lutang na lutang ang kaseksihan mo dito, kaya carrybills lang yan. Nakangiting tugon nito. Hindi na lamang si Fatima nagkomento pa dahil baka magsumbong tong baklang makeup artist kay Hendrix at magkagulo na naman. Naku ma'am, bagay na bagay naman sa inyong damit nyo. Basta't si Sir Hendrix ang pumili, talagang pasok yan. Siyempre, pipiliin talaga ni Sir ang pinakamagandang damit para sa fiancé niya. Nakangiting sambit ng bakla. Nagkatingin na lang silang dalawa ni Kay dahil kung alam lang ng baklang to na palabas lang ang lahat, ay tiyak na hindi to makakapagsalita ng ganon. Alam niyo po ba ma'am, ang swerte niyo kay Sir, mayaman na, gwapo pa, saka sweet and gentle. Dagdag na sabi nito at halatang kinikilig. Sadyang nabilaukan si Fatima sa kanyang narinig. Oo nga't gwapo at mayaman sa Hendrix. Ngunit ang sabihin ng Jongjorang ito na sweet at gentle, abay imposible yata. Palagi nga itong nagagalit sa kanya at lagi siya nitong binubulyawan. Paano naging sweet yon? Oo nga't lagi siya nitong pinagbubuksan ng pintuan ng kotse. Pero sapat na ba yun para tawaging gentle ang isang lalaki? Palihim siyang umismid at mas pinili na tumahimik na lang. Ngunit may sinabi ang bakla na nakapagpabigla sa kanya. Sa wakas, after 5 years, nagkaroon na ulit ng love life si Sir Hendrix? Bakit girl? Ano palang love story niya? Naintrigan tanong ni Kay. Patuloy lang si Fatima sa pakikinig dahil medyo naintriga din siya kaya gusto niyang malaman ang mga personal na bagay tungkol dito. Nagkaroon ng fiancé si Sir Hendrix noon. Ngunit isang linggo bagong kanilang kasal, biglang umatras si Ma'am Jewel dahil mas pinili niyang kanyang modeling career sa France. Sobrang nasaktan si Sir Hendrix dahil mahal na mahal niya talaga si Ma'am Jewel. At nang malaman niyang ikakasal na to sa isang French na may-ari ng modeling agency, nagiging broken-hearted si Sir at pinabayaan niyang kanyang sarili. Lagi na lang siya sa bars at nightclubs, nakikipag-hangout sa mga kaibigan niya. Ngunit ngayon, alam ko magiging masaya na siya ulit dahil dumating kayo sa buhay niya, ma'am. Nakangiting wika ng bakla. Sa isip ni Fatima, mukhang hindi pa rin nakaka-move on sa Hendrix sa ex niya dahil hindi naman talaga totoo na may relasyon sila. Pinagpapanggap lang siya nitong girlfriend para mapagbigyan ang lola nitong may sakit. Mahirap din naman ang pinagdadaanan ng lalaki, kaya siguro lagi mainitin ang ulo nito. Well, pareho lang naman sila. Kagaya nito, broken-hearted din siya. Nagkakaiba nga lang sila ng sitwasyon dahil niloko siya ng kanyang boyfriend at kitang-kita pa niya sa sarili niyang mga mata ang pakikipagniig nito sa ibang babae. Sana maging happy na tayo forever si Sir Hendrix. At sana po ma'am, mahalin niyo po siya ng sobra. Deserve talaga ni Sir ang makatagpo ng babaeng totoong magmamahal sa kanya. Wika ng baklang si Georgia. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.